Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Natarantado ho tayo. The mere fact na pili lang yung lugar ay ito'y isang malaking pambubudol. May pasaring si Vice President Sara Duterte kaugnay ng anunsyo ng pamahalaan tungkol sa pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa Visayas lamang. Sa gitna ng kampanya, tinawag ni Vice President Sara Duterte ang hakbang na ito bilang budol tactic ng administrasyon na mistulang ginawang pang-akit sa mga botante ang matagal nang ipinangakong murang bigas. Sa halip na sagutin ng mahinahon, binanatan siya ng Malacanang at sinabing huwag umanong magpakita ng crab mentality. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Buwelta naman ni Vice President Sara Duterte ay katotohanan lamang ang kanyang mga sinasabi. Nagsasabi lang ako ng totoo no, sa 20 pesos per kilo na bigas. Dahil that is a campaign promise and it's a little too late. Too little, too late siya. At tatangka ka, kung meron tayong 20 pesos per kilo na bigas, bakit sa Visayas lang ito i-implement? Dagdag pa ng Vice President, tungkulin ng mga lingkod bayan na magsalita kapag may nakitang hindi tama, lalo na kung malinaw na ginagamit ang mga patakaran ng gobyerno para sa pansariling interes ngayong halalan. Kung talagang para sa bayan ang 20 pesos per kilo na bigas, bakit ngayon lang? At bakit Visayas lamang? At bakit kung kailan raw mahina ang kandidato ng administrasyon ngayong halalan? Sa isa pang panayam kay Vice President Sara Duterte, sinabi nitong malamang na ang bigas na kanilang ibebenta ay panghayop lamang at hindi pwedeng kainin ng tao dahil sa ito'y bulok na klase at bukbukin. Boom! Isa pa nga boy. Boom! Alright guys, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon, no? Is ano pa lang, preview pa lang napanood nyo mga kumare, mga kumpare, mga subscribers. Panoorin nyo ito hanggang sa dulo kasi talagang kailangan mo tong malaman. Okay guys, dito sa ating reaction video, naku, si BP Sara nalaman na yung maitim na balak ng bangag admin. So bakit ba, no? Mga kababayan, no? Bakit ba kung kailan pahina ng pahina ang Team Alyansa, ngayon pa nalalabas itong bigas na 20 kilos na hindi na halos na makain, may bukbok. At ito ang tanong, no? Ito ang tanong, bakit sa Bisaya lang? Bakit sa Bisaya lang ba ang pinangakuan mo, Mr. BBM? No? Buong Pilipinas yan. At ito, dito sa video na to, dito manonood tayo ng full video kay Boss Banatbay, ang boss natin sa Banateros Vloggers. Ngayon, ang sabi kasi dito ni Boss Banatbay, no? Yun nga, sabi nga bakit kailangan sa Visayas lang? At yun din sabi ni BP. Sabi nga niyan baka hindi naman daw pantao yung bigas na yan Uy, mag-ingat kayo yung mga bumibili diyan, baka sumakit ang tiyan nyo. Yun na nga, pag sumakit ang tiyan nyo, ma-hospital pa kayo. O, di ba? Saka Mr. President, bakit man sa Visayas lang? Paano naman kami sa iba-ibang mga lugar? Lahat naman pinangakuan mo buong Pilipinas. At dito sa video na to, 'di ba? Ang sabi niya kasi dati, wala nang magugutom. Nung pala kabaligtaran, magugutom pala tayo lahat, bis. No. Sa video na to, masasabi naman din natin talaga na hanggang pangarap lang pala yung sinasabi ni BBM dati. Di nabudol nga tayo, anak ng teteng naman talaga. Wala kung alam lang natin talaga na pangarap lang yung sinasabi ni BBM dati na wala nang magugutom na Pilipino at may 20 pesos na bigas at nalaman natin na pala na hanggang pangarap lang pala yun, di sana hindi natin siya binoto, no, mga kababayan, mga kumare, no. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga kumare, mga kumpare, wag nyong kakalimutan itong ating Duterte. Ito lang ang pakiusap ni Tatay Digong. Kung susuportahan mo daw itong Duterte na to, ay very good. Kung ayaw mo itong suportahan, kalimutan nyo na raw siya. Grabe, di ba? Yun ang pakiusap ni Tatay Digong. Lupit, no? Duterte. Yan. Yun ay tutulong natin kay Tatay Digong. Yan, mga nagpapadala tayo sa iba-ibang mga lugar ng ganito. Galing po sa pera na ni Boy Sardinas yun. Sweldo natin kay YouTube. Yung mga pinapadala natin yan. Kaya pag makakita kayo ng ganyan, galing kay Boy yan. Alright.
So mga kababayan, ito na nga sinasabi ko sa inyo, no? Wala pare-parehas po tayong mga nabudol ganun talaga ang life. At ang isang pagkakamali ay hindi na pwedeng i-rewind. Kailangan na lang talaga natin tapusin matapos ang paghihirap natin. Tulad niya, nakikita nyo, marami na naglalabasan na yung mga krimen. At itong mga social, yung mga live stream media, nagpapalabas na rin ng mga tamang informasyon. Yung marami nagugurgor, maraming nahuhuli ng mga pinagbabawal na gamot. Good yan, good. No? Huwag naman kasi tinatago. Dapat malaman talaga. Kasi lalong-lalo ngayon, eleksyon. Saka lalong-lalo ngayon, eleksyon. Tapos biglang merong lumabas na mga ganyang bigas. Kahit naman lumabas pa yung mga ganyan, hindi na kayo mananalo. No? At ito pa, isa pa. Pag bumili ka lang doon ng bigas niyan, 3 kilo lang yata. May limited edition. May ganun pa. Dapat kung 20 kilos yan, no? Dapat hanggat gusto mo bumili ng 20, bili ng bili. Saka sa iba't ibang lugar, hindi yung pili lang. Bakit yung Visayas lang ba ang pinangakuan nyo ng ganyan? Buong Pilipinas yan, di ba mga kumare? Grabe, no? Kaya mga kababayan yung shoutout po sa mga nagsasabi dyan na vote straight, PDP laban. Shoutout po kumare. Kumpare, shoutout sa'yo. Yan, nakikita kita. At alam ko magko-comment ka ulit. At yan, pasuan mo yung video natin. Don't forget to like, para maabot yung mga ibang kababayan natin makapanood ng video na to. At humanda kayo. Handa kayo. Kikilabutan na naman kayo pag napanood nyo tong full video kay Boss Banat Bay. Isa po ako sa membro ng Banateros Vloggers nila, Tol J Guevara. Sir Tol J, Boss Coach Oli, Boss Dada. Yan, sila Coach Oli. So yan. Sana mapanood nyo yung mga survey namin dati ng mga Banateros Vloggers kay Boss Banat Bay, kay Tol J, kay Coach Oli, kay Master Judea. Mapapanood nyo po yung mga vlog namin sa mga survey. So kami po yun. Diba? Lupet. So ganito mga babayan, panoorin nyo yung full video At gayon na, talagang malupit talaga to. Panoorin nyo po hanggang dulo. Then, pag nagustuhan mo tong vlog, i-like nyo. At alam ko naman, lagi ka naman nakalike. Hindi man tayo magkakilala, pero nakikita kita, madam. Kapal ng lipstick mo ngayon, madam. Ang ganda natin dyan sabihin mo sa kumare natin dyan Vote straight tayo, PDP laban. At malapit na, wag kayong mag-alala, malapit na makakawis Tatang Digong. At si Atty. Conti, konti na. Hindi sila makapagbigay ng mga ID ng mga hinahanap ni Atty. Kochman. Diba? Lupet. Wait lang. Sa totoo yan. Si Atty. Harry Roque, mga babae, nagdagan ko lang. Nag-aasikaso yan, huwag kayong mag-alala. At yung nilalakad niya dyan, yung 80 years old sa ibang bansa, sa ICC, is bawal ng ikulong. Yan na nilalakad dyan. Huwag kayong mag-alala. Okay? Hintay-hintay lang tayo, huwag kayong mainip. Malapit ng eleksyon, mag-focus muna tayo sa eleksyon. Magbantay tayo sa eleksyon. Yung mga mandaraya, ano natin yan, bantayan natin. Basta, alam ko, solid tayo lahat. Okay? So mga babayan, i-play ko na tong video. At pakipusuan, paki-like paki-share na lang din. Maraming salamat po. I-play mo na yung boy. Let's go! Budol 2.0. Naku po, ano po ba yan? Meron na naman pong katarantaduhang ginagawa ang ating gobyerno at meron na naman pong mga pambubudol na ginagawa ito sa ating bayan. Ito, panoorin po natin ang mga iilang issue na ngayon ng mga araw na ito ay lumabas at atin pong pag-uusapan. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko nasabing Budol 2.0 na naman ho ito. Alam nyo mga kababayan, itong mga ginagawa ngayon ay wala namang ibang kadahilanan kung hindi yung darating na eleksyon. Siyempre, kailangan nga po nilang idiin para naman mabudol na naman ng mga Pilipino. Ngunit sa tingin ko ngayon ay malabo na humangyari yan dahil alam na po ng mga Pilipino na itong Marcos administration ay isang budol, isang pambubudol. At ito mga kababayan, meron pang lumabas na dokumento. Ito may dokumentong lumabas na talaga nga namang ginagawa ng administrasyon Marcos ay ang budulin ang mga Pilipino. Naku po, patay tayo dyan mga kababayan. Yari. Kaya
Pakinggan mo natin itong mga balitang lumalabas at panoorin ninyo at ipapaliwanag ko sa inyo. Ito'y parte ng grand plan ng administrasyon ni Marcos. Ito po ang Pambubudol 2.0. Okay? O, panoorin po muna natin itong unang issue. Ang issue po ng 20 pesos na bigas. Ayan na nga po, sinasabi na natin eh. Di ba? Marami ho ang nabudol sa inyo noong mga panahon na nangangampanya ho si Marcos noon at sinasabi niyang ang ating gagawin ay ang 20 pesos na bigas. Tapos nung na siya'y nanalo na, biglang kumabig at sinabing pangarap lang naman. Tangnang yan. Katarantaduhan no? Ibig mo bang sabihin pag ikaw lahat kayong nangangampanya dyan ay nagsalita na ganito ang gusto nyo mangyari, ganito ang gusto nyo mangyari, at pag hindi nangyari sasabihin ninyo pangarap lang yan, aspiration lang yan? Ganun po ba? Ay sana'y wag na ho kayong mangampanya. Kasi puro pangarap lang po pala yung mga sasabihin ninyo, hindi naman pala totoo. So anong tawag doon? Budol, di ba? O eto ngayon, gagawin na nila. Bakit? Malapit na eleksyon. At saan nila gagawin? Sa piling lugar lamang. Bakit kanyo? Kasi doon mababa ang itong administrasyon. Ito yung tinatawag na alyansa ng mga tae. Hindi, sorry naman. Alyansa ho ng ewan ko kung anong alyansa ito. May ibebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas ayon sa Agriculture Department. Pero si Vice President Sara Duterte may banat tungkol dito. Nasa frontline balitang yan si Chuck. Mantakin mo, Visayas lang talaga. No? Hindi, kasi nga po, alam naman po natin, aminin na ho natin, na sobrang hina ho ng administrasyon ni Marcos sa Visayas at Mindanao. Sa Mindanao, malamang sa malamang, aminado na sila. Wala na ho sila magagawa dyan. Baka iba na yung gawin nila dyan. Pero sa Visayas, talaga nga namang dito kasi yung pagdating ng eleksyon, medyo ito yung na parang nagbibigay, nagdidikta. Bakit kanyo? Kasi sa Luzon, alam naman po natin kung sino yung sikat. Lalong-lalo na po yung administration slate. Talagang medyo nandyan ho talaga ang panig niyan, ang Luzon. Lalong-lalo na po, alam mo naman, si Marcos, although marami na rin nagsisising mga Ilocano, nandyan ho yan sa Luzon. Sa Mindanao naman po, given na sa mga Duterte yan. Pero pwede ho nilang dayain dyan dahil tandaan ninyo, di ba, nung panahon ni Gloria, dyan nga nagkaroon ng medyo hocus-pocus. Kasi dyan, ang labanan ho dyan, ika nga, hindi ho yan pera-pera lang. Baril ho ang ginagamit dyan para ho magkaroon ng labanan dyan sa botohan dyan. Kita nyo naman, medyo minsan nagkakagulo. Baka mamaya i-declare pa na kesyo may gulo dyan, tapos biglang babaguhin ang resulta. Hindi natin alam, di ba? Yung plano nila. Pero ang talagang pinaka yung Visayas. Yan ho yung malaking parte ho na magsasabing ito yung parang breaking point di ba? Kasi syempre tatlo yan. Sa Mindanao, ang Duterte na yan, matik na yan. Sa Visayas, Duterte rin So, kailangan lang nilang mamili kung sino ang titibagin nila. Ang Visayas ba o Mindanao? Mahirapan silang tibagin ng Mindanao para sa mga Duterte. So, Visayas ang kanilang tatargetin. Nakikita ninyo kung bakit Visayas ang kanilang unang pagbebentahan ng 20 pesos na bigas. Yun nga lang ang tanong, ano yung 20 pesos na bigas na yun? Baka naman sabi nga ni VP Sara Duterte, baka naman hindi pang tao yung bigas na yan, di ba? Baka mamaya kung para saan yan, di ba? Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas magkakatotoo na raw at sisimulan yan sa Visayas. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nag-anunsyo niyan. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capital kasama ang Pangulo at ang ilang gobernador ng Visayas. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable or ituloy-tuloy hanggang 2028. Pinaplansya na ang guidelines sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Para maisakatuparan yan, sa 33 pesos na kada kilo ng bigas, sasagutin ng national government at ng mga LGU ang 13 pesos. Alam mo mga kababayan kung alam mong gagawin nila dyan, magbebenta lang sila ng konti. Sa ilang palengke lang ibebenta yun. Sigurado tayo dyan.
Sa iilang palengke lang ibebenta yon, tapos pipicturan. Tapos papalabas ni Aling Claire. Alam mo naman si Aling Claire ang reyna ng fake news, di ba? Papalabas po siya, sasabihin niya, kita nyo na? Merong 20 pesos na bigas. Yan ang tinatawag na dapat isolated case. Di ba? Yung sinasabi niyang isolated case na pagdating sa krimen, baka dyan mangyari sa bigas, yung isolated case. Bakit? Ilang palengke lang ang pagbibigyan ng pagbebentahan ng 20 pesos na bigas eh. Tapos pipicturean, ibibidyo, tapos sasabihin, eto na yung 20 pesos na bigas. Sa ilang palengke. Hindi ho yan. Kasi alam nyo mga kababayan, pag sinabi mong nangako ka ng 20 pesos na bigas, hindi ho pwedeng pili lamang. Hindi ho pwede sa ilang palengke lang. Ano ba? Nangako ka ba dun sa palengke lang na yon? Doon ka lang ba sa mga Pilipinong na andoon sa area na yon, nangako ka ng 20 pesos na bigas? Diba nangako ka ng 20 pesos na bigas sa buong Pilipinas? Hindi ho doon lamang sa lugar na yon. Anong tawag mo dyan? Isolated case. Diba? Yan ang isolated case ni Aling Claire. Aling Claire, di nakarma ka ngayon dahil sa isolated mo na sinasabi mo yung mga krimen isolated lang. Boy, sabi ba naman niya? Kita mong kagago nitong tao na to. Sabi ba naman niya? Bakit? Paglabas ko, wala namang patayan, wala namang saksakan, wala namang snatchan. Di ba? May ganun pa siya. Gago! Siyempre, saan ka lalabas? Sa subdivision mo. Anak ka ng wewe, oo. Naturalmente, nandun ka sa mayamang subdivision, may security guard. Baka siguro meron ka pang security sarili. Talaga ka naman wala magsasaksakan doon. Di ba? Napakasira ulo nitong babaeng to. Totoo lang huwag tayo maggaguhan. Kaya ko rin sabihin nyo, no? Di ba? Lalabas ako, nandito lang ako sa area ko. Sa subdivision ko. Naturalmente wala magsasaksakan dito. Wala rin mag-snatchan dito. Di ba? Lalo ka na. Sigurado ako, nandun ka sa yayamaning subdivision. Paglabas mo talaga dyan, wala magsasaksakan. Pero pumunta ka doon sa mga lugar na karamihan ng lugar sa Pilipinas. Kaliwat kanan nga yung yung nangyayari. Bantakin mo ha. Eto mga kababayan ha. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo ito. Paano ko nalaman? Alam ko kasi. Bakit? Taga Malate ko eh. Ako laman ng Malate. Kahit itanong nyo sa mga taga Malate, kilala po tayo. Marami po tayo dyang mga kaibigan sa Malate. Alam mo, dyan sa Malate ha, gabi-gabi dyan may ma-snatchan ng mga Japanese, Korean, Chinese. Uso kasi ngayon dyan alam mo, lalo na nung panahon ng may pogo pa, marami kasi dyan Chinese na yung mga nagpupunta sa mga JTB, KTB, may mga daladalang bag yan yung mga ganyan-ganyan, yung bag nila pa, akala mo nasa Japan sila pero yung bag nilang yan yung hindi nakatali ika nga. Sa atin sa Pilipinas, nakatali yung mga, alam na natin, nakatago na, alam na natin Pero marami dyan mga incheck at saka mga Korean na nanakawan na snatchan. Meron pa nga dyan pinatay Hindi lang nabalita. Meron diyan mga sinaksak din. Yun nga, ito hindi, kahit itanong nyo sa mga pulis dyan. Ako, alam ko yan kasi may mga kaibigan tayo dyan. Hindi ko na lang babanggitin yung mga kaibigan natin. Pero mga yung iba nasa otoridad pa. At alam natin na may nangyayari talaga dyan. Yung nababalita nga lang iilan lang yung nababalita yung Koreanong namatay sa Pampanga, yung binaril doon. Ano lang nga yun isa lang yan sa mga nabalita, pero napakarami pang nangyayari. Yun sa Antipolo, 'di ba? 7. Tapos kesyo kung ano-ano pa kwento lumalabas doon. Hindi, eto mga kababayan yan po ay mga bali-balita na talagang totoo nga naman na nangyayari. Kahit nga mismo sa TV5. Hindi na lang binanggit pero sabi kasi Reliance wala namang istasyon ng ano doon kung hindi ang TV5 meron daw nag-aabang sa labas na parang nag-aabang doon sa mga programang hinihingan ng tulong. Alam naman po natin kung sino na 'yon, di ba? Di ba? Pero nagbabantay bigla sinaksak din daw. Yan isolated case ba yan? Ito para malaman ninyo. Yung Reliance na yan, hindi squatter area yan baka akala ninyo squatter area, hindi yung nakatayo dyan na istasyon, paligid doon yan mga condominium, paligid doon yan mga above middle class o kung hindi kaya pinakamababa middle class.
Wala akong squatter area dito, pero ba't may nangyayari yung saksakan dito sa TV5? Di ba? Bakit to? Kasi nga talagang yung krimen sa Pilipinas lumalala na. Tas sasabihin na naman isolated case. Etong si Aling Claire talagang ang reyna ng fake news. Walang biro tapos eto na naman yung bigas. Eto na naman yung pakuno nila. Pero bawat pamilya, 10 kilo lang kada linggo ang pwedeng bilhin. Binanatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Duda rin ng bise. Ikaw naman, Vice President Sara Duterte, makalait ka naman sa makalait ka naman sasabihin na naman ni Aling Claire dyan. Porket pagkain ng baboy. Bakit? Pwede naman kumain ng pangit ang mga Pilipino Hindi naman kailangan sosyal Sabihin na naman ni Aling Claire yan. Alam mo si Aling Claire, yung mga banat yan out of this world out of this world ang banat yan. Pinapanood. Alam mo, sa totoo lang si Aling Claire ang laman ng TikTok ko. Mantakin mo sabihin niya. Di ba priority ng budget? Health. Sabi niya ngayon. Kailangan ng budget nasa health. Di ba? Bakit sinasabi nila ang tulay ay hindi related sa health? Paano kung yung ospital kailangan mong pumunta doon at kailangan mo ng tulay? Pambirang buhay. Di ba? Ano yun? Ayun din ay budget para sa health. Kasi yung tulay na yun patungo doon sa health center o kaya sa ospital. Gago! Alam mo yung tawag dito, yung reporter na nagtanong sumagot na nga sabi niya, hindi nyo po ba na-justify na lang yan? Napakaano naman yung example mong yan? Hindi, alam mo kung bakit? Tama siya dun Kasi baka mamaya sasabihin di ba ang edukasyon ay dapat prioridad sa budget? Kailangan mo ng kailangan mo ng tulay papunta dun sa edukasyon, di ba? Kailangan mo ng akap para pag may pera ka, makapunta ka, may pamasahe ka papunta dun sa edukasyon mo, doon sa eskwelahan mo. Kakaiba talaga to si Aling Claire. Kaya sigurado ako, ang banat ito ni Aling Claire dito pagdating nyo kay BP Sara Duterte tungkol doon sa bigas na kinakain ng baboy, kakaiba. Unya-unya, panoorin natin. Nangunguna mo, banat ba Hindi, kasi natatawa na kagad ako dito kay Aling Claire, mga banat niya. Pinanganak ba to sa Ito ba talagang human being o baka naman alien to? Iba kasi yung banat Tila may bahid politika ang pangakong ito dahil sa nalalapit na eleksyon. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga... Ayan, mga tagbisayas Huwag po kayo maniniwala. Kasi sigurado tayo, hindi nyo mararamdaman yan. Hindi nyo mararamdaman yan. Sigurado tayo, maglalabasan lang yan sa ilang palengke. Maglalabasan lang yan sa ilang mga lugar. Tapos pipicturean, bibidyo. Alam mo naman itong gobyerno, itong pinakasinungaling na gobyerno sa lahat Sa lahat ng pinakasinungaling na presidente, itong presidente natin. Presidente nyo lang pala, sorry. Hindi ko binoto yan, pasensya na. Yan ang pinakasinungaling. Kaya sigurado ako mga taga-Visayas, binubudol na naman kayo niyan. At sinigurado ako, maglalabasan lang yung bigas na yan sa ilang lugar dyan. Di ba? Kasi kung talagang totoo na bumaba na ang bigas, dapat nationwide yan. Hindi pwede sa piling lugar lang. Ano ito? Kayo lang ang botante. Kayo lang ang Pilipino. Hindi, isipin nyo na lang ito. Wag ko kayo matuwa. Pero tanggapin ninyo pag meron. At kung makakain nyo naman, di kainin ninyo, wala namang problema doon. Diba? Pero mga kababayan, hindi tayo dapat matuwa. Kasi tinatarantado tayo. The mere fact na pili lang yung lugar, ay ito ay isang malaking pambubudol. The mere fact na
Hindi ho nationwide. Ibig sabihin, may tinatarget lamang po silang botante. Pag ibig sabihin po nun, mga kababayan, eto lang mga sasabihin ko sa inyo, parang ganito ho yan ang senaryo niyan. Yung asawa ninyo nagloko. Binengbang yung kapitbahay ninyo. Tapos humingi ng sorry sa inyo. Pasensya na kasi inakit lang ako ni Lorna. Halimbawa si Aling Lorna. Inakit lang ako ni Aling Lorna nung nagsasampay siya. Gilbo alam mo yon? Basta yung Gilbo. Yung mga nakasandong walang Gilbo tawag doon. Gilid ng boobs kita, di ba? Inakit lang ko ni Aling Lorna kaya binembang ko yun. Parang kasalanan ba ni Aling Lorna nangakit? Humingi na sorry sa'yo, pinatawad mo naman. Tatanga-tanga ka, martir ka tapos, inulit. Si Aida naman. Binembang. Bakit? Kita yung kuyukot kasi siya kita yung kuyukot niya Kasalanan ko ba? Pinakita niya yung kuyukot niya? Nanigas ang mga muscles ko. Di ba? Binembang ko para lumambot. So ano ibig sabihin nun, mga kababayan? 2 beses ka nilolo ko. Tapos matatawarin mo na naman. Bay, tanga-tanga mo naman. Di ba? Hindi, ito bakit ko ina-example to? Hindi ko dahil sa kabastusan, mga kababayan, ina-example ko ito kasi pang nangyayari ho ito sa mga kapitbahay. Marami ho dyan martir Hindi, ito, walang biro ito Ito, seryoso ito. Baka akala ninyo biro ba? Kaya may mga nangyayaring abuso mula sa tatay hanggang pati sa anak. Kasi pinababayaan ho natin. Pasensya na mga nanay masasaktan ho kayo dito. Pag ang asawa ninyo pinabayaan ninyong bumembang ng iba, hinahayaan nyo ng iba, asahan ninyo one of these days kasi ang sinful of lust, ika nga, ano yan, palala ng palala yan. Hindi ho yan yung akala ninyo matatapos na sa isa. Hindi, diretso yan, lalala ho yan. At kaya nga may nangyayari hindi magaganda sa pamilya. Na pati yung mga anak, lalo na pagka nakadroga na, yari na. Kasi nga, tinotolerate natin. So anong ibig ko sabihin? Masakit, di ba? Kung iisipin mo, masyado naman yan. Totoo, nangyayari yan sa mga barabarangay, nangyayari yan. Pero alam nyo ho ba, may relasyon din ho yan sa politika. Dahil hinahayaan natin ng gobyerno na tarantaduhin tayo ng isang beses, pinawawalan sala na ho natin, pinapatawad na ho natin, uulit-ulitin po yan. Habang inuulit-ulit nila, hindi mo alam yung pinakamalala na ginagawa sa atin. Mantakin mo, pinapatuwa ka niya sa pagbigay ng AYEX, tupad at akap sa sarili mong pera, tinatarantado ka. Yung pera mo, ang ibinibigay sa'yo. Pera mo yun, na ibinigay mo sa gobyerno para gamitin sa mga proyekto, ibinigay lang sa'yo para iboto mo sila ulit. Tapos nanakawin na naman nila yung kalahati, tapos yung 1/4 na lang ibabalik sa'yo. Ganong kakatanga. Pag bumoto ka ng kandidatong namimigay ng pera. Kasi 1/4 na lang ibinibigay sa'yo. Tanga ka Mantakin mo, bayad ka ng bayad sa gobyernong ito ng tax, tapos ibabalik sa'yo yung 1/4, tuwan-tuwa ka naman. Diba? Ano ibig sabihin nun? Isa kang malaking hunghang. Yan ang totoo. Wag na ho tayo magmangmaangan, mga kababayan. That's what really is happening in our country. Ito na naman 20 pesos na bigas. Tinarantado na kayo noong 2022. Dahil sa lintik na 20 pesos na bigas na yan, binoto niyan si Marcos. Nagkaloko-loko ang Pilipinas. Kaliwat kanan na ang krimen. Naubos na ang budget ng ating bayan. Pati PhilHealth, ninakawan na. Pati lahat to, pati edukasyon, binawasan na. Inuubos na. Tapos sasabihin ninyo, okay lang yan. Isa pa, isang beses pa. Abi, napakatanga naman ninyo.
melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.